natanggap mo yung grace at nakita mo yung kagandahan at kalakihan nitong grace na to, how priceless it is, sabi niya ganun, hindi ka nagagawa ng kamalian. Susunod ka na sa Panginoon and you will make your life count. Amen? At papakita mo to, Lord, namatay ka na sa akin. Tapos gagawin ko lang walang baliwala yung pagkamatay mo sa akin. Amen? At alam ko po, mga taga-Heart of Worship, tayo po na nandito ngayon, pinakikita po natin talaga sa tao na tayo ay binago ng Panginoon. Hindi natin ginagawa yan para pumunta sa langit. Kapatid, hindi ka gagawa ng kabutihan para pumasok sa langit. Dahil papasok ka ng langit, papasok ka na ng langit nung tinanggap mo ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, habang nandito ka sa mundong ito, kaya kita iniwan dito, you let people see God in through your body. Papakita po natin, ang purpose po natin sa mundong ito, kaya nung na-born again tayo, hindi kaganyan tayo, kinuha dinala sa langit, para marami pang makakilala sa Panginoon. At yun po ang role natin lahat nandito. Sa pamilya mo, kaya ka na-born again, at ikaw pa lang ang born again sa family mo, papakilala mo ang Panginoon sa family mo. Kaya ka dinala sa opisinang ito, sa field na ito ng trabaho, kasi tinawag ka ng Panginoon para ipakilala mo ang Panginoon doon. At nasa ka man, sa anak mo, papakilala mo yan. Sa kaibigan mo, yun po ang purpose natin. Ikaw na nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, yung amazing grace ni Lord, ang position mo ngayon, to make Christ known to the whole world. Amen? Amen po. Ito po ang sabi sa 6:1 ng 2 Corinthians from the New Century Version. No? Maliwin natin yan po? Ayan, 6:20. Tama po ba yan? 1 Peter, magpas po ako, sorry. Tama mo ba? Ayan, okay. 1 Peter. Ayan. Each one should use whatever gift he has received to serve what? Others. Faithfully administering God's grace in its various form. Sino nag-administer ng God's grace? Mga nakatanggap ng God's grace. Tayo po yun. Ngayon we will show EGR, extra grace required, sa mga taong kailangan ng grace. Amen? At papakita mo ngayon yun. At kapatid, hindi nire-require lagi yun dito sa loob ng church. Kailangan pakita ko ang grace dito sa loob ng church. Paglabas mo na, wala na yung grace at hindi mo na pinapakita yung biyaya ng Diyos na natanggap mo na sa ibang lugar, nagiging, mataray ka na kung saan pagdating sa church, ang amo-amo. Pagdating sa, hahanap, sino ang pwede na ngayon? Pagdating sa church, Doc, Jekyll and Hyde po, kilala niyo po yun. Nagiging monster paglabas pa. Kapatid ko na sa church tayo, at nasan man tayo, pakita natin yung God's grace. Wala pong A and B. Amen. Sino mas mabangis? Wala pong A and B. Amen. Mas mabangis, yung mga mabangis. Tayo ay walang kabangisan dapat pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. At magpapakita ng ginawa sa atin ng Panginoon. Amen po? Amen. Sabi mo sa katabi mo, make your life count. Pangalawa po, by becoming a generous person. Can you say generous? Generous person. So, 2 Corinthians 9, 7, and 8. Verse 8 muna, bago tayo pumunta ng verse 7. So, wala mong magbigyan ng emphasis ko. And God is able to make all grace abound to you. Sino pong gusto ng all grace abound to you? God is able to make all grace abound to you. Bilugan niyo po yung word na all. Ayan. So that in all, what? Things at all. Ayan, gustong-gusto natin eh. In all things at all times, having all. Ayan naman po. Ilang beses sinulit yung all? 1, 2, 3, 4. Pag inuulit po yung word sa Bible, mahalaga po yun. At yun ang binigay sa inyo, Lord. All. Sabihin natin, all. God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ito ang gusto natin eh. Point ko, ayan. Having all that you need. Sino pong gusto niyan? Ay, lahat tayo, di ba? Sabi niya, all things at all times, having all. Ayaw natin may kakulangan. Pag walang pambayad ng kuryente, Lord, bumalik ka na. Puputulan kami ng kuryente. Pray naman tayo pag natanggap mo yung grace, at nakita mo yung kagandahan at kalakihan nitong grace na to, how priceless it is. Sabi niya ganun, hindi ka nagagawa ng kamalian. Susunod ka na sa Panginoon, and you will make your life count.
Amen? At papakita mo to, Lord, namatay ka na sa akin. Tapos gagawin ko lang walang baliwala yung pagkamatay mo sa akin. Amen? At alam ko po, mga taga-heart of worship, tayo po na nandito ngayon, pinakikita po natin talaga sa tao na tayo ay binago ng Panginoon. Hindi natin ginagawa yan para pumunta sa langit. Kapatid, hindi ka gagawa ng kabutihan para pumasok sa langit. Dahil papasok ka ng langit, papasok ka na ng langit nung tinanggap mo ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, habang nandito ka sa mundong ito, kaya kita iniwan dito, you let people see God in through your body. Papakita po natin, ang purpose po natin sa mundong ito, kaya nung na-born again tayo, hindi kagad niya tayo kinuha, dinala sa langit, para marami pang makakilala sa Panginoon. At yun po ang role natin lahat nandito. Sa pamilya mo, kaya ka na-born again, at ikaw pa lang ang born again sa family mo, papakilala mo ang Panginoon sa family mo. Kaya ka dinala sa opisinang ito, sa field na ito ng trabaho, kasi tinawag ka ng Panginoon para ipakilala mo ang Panginoon doon. At nasa ka man, sa anak mo, papakilala mo yan. Sa kaibigan mo, yun po ang purpose natin. Ikaw na nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, yung amazing grace ni Lord, ang position mo ngayon, to make Christ known to the whole world. Amen? Amen po. Ito po ang sabi sa 6:1 ng 2 Corinthians from the New Century Version. No? Maliwin natin yan po? Ayan, 6:20. Tama po ba yan? 1 Peter, magpas po ako, sorry. Tama mo ba? Ayan, okay. 1 Peter. Ayan. Each one should use whatever gift he has received to serve what? Others. Faithfully administering God's grace in its various form. Sino nag-administer ng God's grace? Mga nakatanggap ng God's grace. Tayo po yun. Ngayon we will show EGR, extra grace required, sa mga taong kailangan ng grace. Amen? At papakita mo ngayon yun. At kapatid, hindi nire-require lagi yun dito sa loob ng church. Kailangan pakita ko ang grace dito sa loob ng church. Paglabas mo na, wala na yung grace at hindi mo na pinapakita yung biyaya ng Diyos na natanggap mo na sa ibang lugar, nagiging, mataray ka na kung saan pagdating sa church, ang amo-amo. Pagdating sa, hanap, sino ang pwede na ngayon? Pagdating sa church, Doc, Jekyll and Hyde po, kilala niyo po yun. Nagiging monster paglabas ng kapatid ko na sa church tayo, at nasan man tayo, pakita natin yung God's grace. Wala pong A and B. Amen. Sino mas mabangis? Wala pong A and B. Amen. Mas mabangis, yung mga mabangis. Tayo ay walang kabangisan dapat pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. At magpapakita ng ginawa sa atin ng Panginoon. Amen po? Amen. Sabi mo sa katabi mo, make your life count. Pangalawa po, by becoming a generous person. Can you say generous? Person. So, 2 Corinthians 9, 7, and 8. Verse 8 muna bago tayo pumunta ng verse 7. So, wala mong magbigyan ng emphasis ko. And God is able to make all grace abound to you. Sino pong gusto ng all grace abound to you? God is able to make all grace abound to you. Bilugan niyo po yung word na all. Ayan. So that in all, what? Things at all. Ayan, gustong-gusto natin eh. In all things at all times, having all. Ayan naman po. Ilang beses sinulit yung all? 1, 2, 3, 4. Pag inuulit po yung word sa Bible, mahalaga po yun. At yun ang binigay sa inyo ni Lord. All. Sabihin natin all. God is able to make all grace abound to you so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ito ang gusto natin eh. Point ko, yan. Having all that you need. Sino pong gusto niyan? Ay, lahat tayo, di ba? Sabi niya, all things at all times, having all. Ayaw natin may kakulangan. Pag walang pambayad ng kuryente, Lord, bumalik ka na. Puputulan kami ng kuryente. Pray tayo pag